Umpisahan muna natin mga ka-eksena. Alin? Yung drama ni Bongo, ha? Oo, alam niyo naman favorite ko si Bongo eh. Pag nakikita ko yung mukha niya, nabibisit ako sa kaplastic kanyang hindot na yan eh. 'Di ba, Josie Pascual, maraming salamat. Welcome, isa ka ng member sa ating channel. Ayan. Okay. Nasaan na si Bongo? Hanapin natin. Yan. Mabilis lang naman to. Oo, 6 minutes lang naman yan eh. Kaya gusto ko trahin na rin to. Huwag nang patagalin pa. Yan. So mga ka-eksena, ayon dito sa kanyang privilege speech pala kung tawagin. Ito daw ang yung nangyari kay Digong, one of the saddest days. Di ba nag 1 year na si Digong sa pagkakakulong niya ro sa dahig. Kaya ay nag-privilege speech ngayon to si Bongo. Pakinggan natin ang kadramahan ng hindot na senador. Boom. Liga na, Bongo, galingan mo ha. Oh, magaling kang gumawa ng mga scripted na mga pautot sa ginagawa mo, 'di ba? Yung tangkilikin natin ang put nang 'yan. Ito na. Pasok. Oy, iandahan niyo yung background music ha. Let's do this. Madam President, Maraming salamat, Joyce. Thank you po. members of this August Chamber, I rise today to mark a date that for many Filipinos will never be forgotten. Nagkataon rin po, exactly today, 1 year na po, no? March 11, 2025. Teka. Ayusin natin yung ano niya. Gusto ko buuin natin to eh. Buuin natin. Yan. Wait lang ha. Pakinggan natin yung drama sa buhay. Berto, ready mo yung background ha. Alam mo naman to si Bongo, madrama yan eh. Oh. Tuloy. Last year, on this very same day, was one of the saddest days in our history. It was a day when emotions ran high across our country. A day when millions watched in disbelief as former President Rodrigo Duterte was taken and brought in The Hague. Nakakalungkot po na alalahanin ang mga nangyari sa ating Tulog na karton ko, hayaan na muna natin ang mundong ito. Lika na sa portales. Tulog na Tatay Diggs, hayaan na muna ang mundong wala ka dito. At sabay nating boom! Easy. Tang inumin mo, Bongo! Hayop! Kawawa naman yung matanda. Kawawa naman yung matanda, oh. Natutulog, ganyan, oh. Kawawa. Boom! Kakaano naman to? Turuda, maharu, hayaan na Buddha. Hayop ang drama mo, Bongo. May pa-slideshow pa. Aray ko! Pwede namang privilege speech. Talagang mayroon pang paawa ipik ang animal eh. Boom! mahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsakripisyo at ibinigay ang lahat ng kanyang makakaya ayon sa batas, bunsod ng kanyang labis na pagmamahal sa ating mga kababayan. Ano labis na pagmamahal? Ang inumin nito? Labis na pagmamahal eh, pinagpapatay nga kahit walang kinalaman. Di ba? Magnanakaw nga eh, tapos tabigil ka, Bongo ha. Bigyan mo kami ng magandang nagawa ni Michael yan bilang isang economic advisor. Economic saan? Sa droga. Inumin mo. Migil ka nga. Lalo na sa mga mahirap at ordinaryong Pilipino. Mr. President, for many of us, it was more than
a headline. Huwag mo kaming idamay dyan. Kayo-kayo lang yan. Many of us. Dulul. It was more than a political issue. It was a moment that stirred memories and deep questions about our history as Filipinos. For in that moment, we saw not just a former president, but a man who once carried the mandate of millions, a man who rose from his humble beginnings in Davao City. Sino ang scriptwriter mo, Bongo? Sibakin mo na. Ang pangit ng script mo. Easy. Sa totoo lang. Oh. Tinan mo nga si Kuya sa likod mo, ngusong-nguso na, oh. Many of us. Ulul. And stood at the helm of this country. It is true, Mr. President, that Lorna Pillamas, maraming salamat, ah. Welcome. there are moments that divide our opinions but unite our emotions. Ay, hindi. Basta bahala kayo sa buhay nyo, huwag nyo kami idadamay dyan. Wala kaming pakialam sa poke na inang karton na yan si Digong. Boom! Ano nyo din eh, no? Mahal-mahal daw si Digong, tas nilalagay nyo yung kanyang karton sa loob ng portalit, pantae, iyu, yak. Sa bagay, yung isang vlogger nyo nga naigit, iyu. Tapos si Digong nilalagay nyo sa pupuan, iyu, yak. Talaga mga pag sinabing dutae, pupo. March 11 was one of those moments across homes, Dapat tumiyak ka, Bongo, para mas maganda datingan mo, no? communities, and provinces. Oh. Countless Filipino witnessed how someone they once entrusted with the highest office of the land was made to face prosecution and judgment far from his real home. Akalain ninyo, Mr. President, isang taon na pala ang lumipas. Ay, hindi. 2025, di ba? O 2026 na ngayon. O malamang. Di pa siya sigurado. Akalain mo, isang taon na pala. Ay, hindi. Ngunit parang kahapon lamang nangyari ang lahat sapagkat ngayong araw na to, O, iyak ka na. Di ba ikaw yun? Tatay, hindi ko. Walang sapatos. Si Tatay Digong, nakapalang. Hindi, wala sa sapatos. Boom! Inunto? Sinungaling? Nagdrama pa dun sa maisog nila, oh. Sama dun si Bato din, eh, no? Walang no, nakita sa aeroplano, naka-rubber shoes, bago. Boom! Ganyang mga ka-fake news talaga yung mga didisit na yan, eh. Diba? Napahiya talaga, eh. Eulogy yearn. Parang ganun nga. Jasmine M. Official. Thank you. Diba? Tuloy natin. Sinungaling talaga nito mga hindot na to, eh. Sapagkat ngayon, hanggang ngayon po, ay ang kalungkutan at Umiyak ka! pangungulila ay nananatili pa rin sa puso ng marami nating mga kababayan. Ay, hindi. Galit. Galit ang nananaig sa amin hanggang ngayon. Wala pang hustisya yung mga nabiktima niya. 1 year has passed, yet the emotions remain as vivid as ever. Ay, hindi. Fake news ka. Anong emotion remains ka dyan? Kating-kati na nga kaming mahatulan niya si Digong, eh. The pain, the questions, and the sense of loss are still felt by many. Buhay pa! Anong sense of loss? Buhay pa! Antayin mo lang. Apurado ka rin, eh. Lalagay din sa garapon yun. Antayin mo, Bongo. Kasi magmadali, ha? Filipinos who remember that moment not merely as a political event, but as a deeply personal chapter in their lives. That is why, Mr. President, in times like this, we must pause and reflect on principles that go beyond personalities and politics. We must ensure that what happened to former President Duterte should never happen again to anyone. Ay, hindi. Depende. Kung may ginawa talagang katarantaduhan kahit sino pa yan at doon nireklamo ko sa mga basta naaayon lang sa batas at sa proseso, walang problema maulit yan ng paulit-ulit. Kung yun ang kinakailangan makamit ang hustisya, why not, choknat? Boom! No Filipino
regardless of position, Ay, hindi. influence, or political affiliation, Hindi. should ever feel that the legal processes meant to protect our people can be set aside or disregarded. Siguraduhin natin na hindi na maulit sa kahit sino man ang pagsasantabi ng mga legal na proseso. This issue is greater than any of us or any personality. What is at stake here is our sovereignty and Ay, hindi. Wag nyo idikit yung sovereignty dito. Mga kakagigil talaga tong mga hindot na to. Ano? Walang nalalabag, walang na kahit ano nagiging tungkol sa sovereignty natin sa ginawa kay Digong. Sino ba nagreklamo kay Digong? 'Di ba? Bakit doon nireklamo? Hindi nyo alam. judicial independence as a sovereign nation and the dignity of every Filipino. Kung ang isang dating pangulo ng ating bansa ay maaring tratuhin ng ganito, paano na lang po ang ordinaryong Pilipino? Walang gagawa nun kay ginawa ni Digong. 'Di ba? Crime against humanity. Yung pinagpapatay ni Digong kaya napunta ng ganon. Walang hindi kahit sino sa amin dito hindi kayang pumatay eh. Ikaw siguro, Bongo, kaya mo. Boom! Dami kang pera eh. Aray ko! 'Di ba? Oh. Ng ipis, makapatay ng ipis kasi pag marami kang pera, kukuha ka ng pest killer. Para naman ang bayad sa mga pagpapatay ng mga insekto, mga daga, mga ganyang ipis. Tayo, ano lang, spray lang o kaya alkampor. Basta, ganun lang, di ba? Oh. Nakakalungkot po. Matanda na si Tatay Digong. Yan na naman yung drama niya dati. Matanda na si Tatay Digong. Matanda. Bigyan mo ako ng background. Halata yung drama niya na dati, no? Na yung binlag din natin dati noon. 'Di ba? Habang nagsasalita, walang background, tumigil. Tapos lumapit doon sa, yung background. Bigla nagka-background. Alam mo, Bongo, kung ako sa'yo, magaling kang maging director. Mag-director ka na lang. Galing kang gumawa ng mga paawa effect eh. Pwede ka sa hindi pala, telenovela. Yan. Boom! Yun. Tapos ang unang gawin mong soap opera o telenovela tungkol kay Digong. Galing ka dyan eh. Yung picture na lumabas dyan na merong oxygen na concentrator, totoo po yun. Naku! Boom! Totoo po yun. Bakit? Mukha bang gawa sa karton yun? Sa dami ng request ng walang yang si Digong na yan bago madala sa dahig eh. Kulang na lang bigyan ng tawag dito, ng stripper eh. Daming request eh. Gusto pa nga umuwi ng Davao, mag-i-empake muna eh. Hayop na yan. Panahon ng pandemya, bit-bit niya to parati kahit saan siya nag-travel. O yun naman pala, kasalanan ba namin yan? Oh. Di ba, nabuso niya yung katawan niya, kasalanan namin yun. Kung may dala siya ng ganyan, dami-dami naman yung taga-bit-bit. Bakit? Siya ba nagbibit-bit niya? Backpack? Boom! Ano yan, si Dora? Hoy, pizza boy, tumigil ka dyan. Wala kang alam, nasa labas ka. Alam naman natin na matapang siya at matatag siya. Matapang, sambanda. Matapang doon sa maliliit na mga kababayan natin Pilipino. Yung hindi kaya dumaban. Yung talagang nasa laylayan. Pero pagdating sa mga matataas na opisyal, lalo na yung presidente ng China. Boom! Sabi ko, bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dadaling ko yung plug ng Pilipino, pupunta ko dun sa airport nila, tapos itanim ko. And then I would say, this is ours and you do what you want with me. Potang! Hanggang ganun lang. Ano nangyari? Isabi nila, itong papel, ipurso ko. Pinurso ko.
Walang nangyari. Himud betlog nga si Digong kay Xi Jinping eh. Matapang. Lolo mo. Pero kitang-kita ko na rin ang kanyang iniinda. 71 years old na po Eh siya. di sana sumama ka na. Iniinda mo pala, nakita mo pala iniinda niya, doon ka, assistant. Tagahugas ng puwet. Di ba? Oh. Ngayong March 28. At fragile na po siya. At Wow, fragile! Ano yan? Babasagin? Sa bagay. Ito si Bongo, matalinhaga eh. Ibig niya sabihin sa fragile, pag nakalagay na sa loob ng banga o sa loob ng garapon, yung abo. Fragile na nga. Tama naman. Halak ka. Diba? Oh. Okay, tuloy. maaring 81 na po siya. I'm sorry, 81 years old na po siya sa March 28. Kumbaga harmless at fragile na po si Tatay Digong. Anong harmless? Paano naging harmless yun? Isang sabi niya lang sa mga alipores niya eh. Sabi ko kay Bongo, patumba mo si, patay mo yung baril mo yung baril lang kayo dyan. Tigilan mo kami, ha? Sus ko. Hindi na siya dapat ipinilit ilayo sa bansa. Hirap na po siyang maglakad. Pinilit ilayo. Grabe, napakasinungaling talaga nitong senador na to. Pinilit ilayo. Merong warrant. Binigay yung warrant sa Interpol. Tapos yung Interpol at ang Pilipinas, meron tayong obligasyon na makipag-cooperate. Lintik talaga, mga sinungaling talaga itong mga demonyo na mga DDS na to. Nakasungkod na nga po siya. Maski pagtali ng sariling sintas, hindi na niya maabot. O di ikaw magtali. Lahat naman tayo ay tumatanda. Lahat tayo ay may minamahal na lolo, lola at tatay at mga kaibigang may edad na. Dapat po ay alagaan na lang po sila rito. Eh paano kung kriminal? Kung di ka ba naman saksakan ng ewan din eh. Kahit sabihin pang lolo't lola mo yan, kung kriminal naman may kaso, so gano'n na lang yun. Thank you for joining na lang. Oh. Ang sakit na makita na yung taong binigay ang lahat para Puntahan mo doon. Masakit pala eh. Di ka pa nga pumupunta ron eh. Kahit man lang, di ba? Kahit magpakita ka man lang ng formality, punta ka ng dahig. Dahig ka pa nila Panelo eh. Sila Panelo kahit papano eh. Di ba? Oh, good evening, Direk. Shoutout kay Sis Sara at Bayaw Coach. Safe travel. Uwi sila sa Monday dyan sa Pinas. Graduation ng uniko nila, si Nick Nock. Thanks. Oy, graduation din ni Bengbeng ngayon din eh. Ngayong March. Congratulations at happy graduation day in advance, ha? Ingat kayo at safe flight kay Sara at kay Coach Bayaw. Size 7. Charot, wala, hindi. Hindi size 7. 9.5. Mamaya tinutuo sa 7 dumating. Charot. 9.5. Huwag dating. Ay, 7. Joke lang. Ito, tuloy natin. Tumigil ka, Bongo, ha? Ako napipika na ako sa iyo, ha? para sa atin ngayon ay mag-isa sa isang kwarto sa banyagang bansa. Sana muling magkaisa ang mga Pilipino. Sana matuldukan na ang pagkawatak-watak nating mga Pilipino. Tanong mo kay Imbis Sara. na umunlad, bigla tayong umurong. OFWs nga, pinapauwi natin. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, yung iba nagre-raise po ng funds para pambigay po doon sa... Mahina talaga utak nitong hindot na to. OFW do, pinapauwi. Tanongin natin, ano bang ginawa ng OFW? Anong kasalanan? May kasalanan ba? Oh, di ba? Sus Mariosep talaga, oh. Blood money, no? Na para mapauwi lang po yung ating mga kababayang OFWs. Yun po yung ginagawa namin noon, na ginagawan po ng paraan na makauwi dito yung mga kababayan nating Pilipino. Pero baliktad po ang nangyari kay Tatay Digong. Bakit natin isinuko ang sariling nating lahi? Pilipino rin po si Tatay Digong. Hindi dapat siya pinamimigay sa dayuhan. Mr. President, ang bawat Pilipino, mataas o mababa man ang katayuan sa buhay, saan man sa mundo, Pupusta ako sa'yo, Bongo. Ano?
Kung halimbawa may mangyari ibang Pilipino yan, hindi mo gagawa ng ganyan yan. Hindi mo, lalo na kung hindi naman trending, mga ka-eksena, ako pupusta talaga ako. Kahit ano man meron ako. Kung katawan ko. Hindi gagawin yan. Sabi ni Sarah, sabi ng mga DD shit, gagawin daw ni Sarah yung mga ganyan sa ibang mangyari. Tang inumin nyo. Hindi gagawin yan. Pwede nilang gawin yan pag may nag-trending. Halimbawa, ako. Halimbawa, nag-trending ako na, halimbawa, so OFW. Tapos, na biktima ng ganito, ganyan, na gusto nang umuwi. Yan, papansinin nila yan pag nag-trending. Pero yung ordinaryong Pilipino, na halimbawa nagkaroon ng kaso, kita mo nga yung kay Mary Jane Veloso ba yun? Ano nagawa ni Digong doon? Ano sabi niya? Pabayaan daw na patayin doon kasi yun daw talaga yung proseso nila doon. Wala siyang ginawang tawag dito, hakbang para talaga mapauwi. Kung hindi, tanggapin daw natin. Tanginang yan. Panis pala kayo kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Hindi tinigilan. 'Di ba? Hanggang sa mapauwi. Kahit sabihin mong dito siya makulong, at least nandito. Eh kayo, ang ginawa nyo? Lolo nyo. Wait lang. Ano to? Direk Eddie. Direk, bakit nagalit ka kay Duterte nung OFW ka ba? May ginawa ba sa yung masama si Digong? Updated ka ba? Hindi mo ba alam kung bakit ako galit dyan? O gusto mo sabihin ko sa isang mabilis lang? Patungkol lang sa ating tawag dito, yung tungkol sa West Philippine Sea at yung pagkampi niya kay Kibuloy. Pag inisa-isa ko sa'yo, baka mamay dumugo ilong mo. Ang pinaka kinaayawan ko kay Digong, yung pagsabi niya na pakikipag-secret deal niya sa China, na hayaan na lang mabulok. Yan, yung Sierra Madre natin dyan. 'Di ba? Sasabihin niya pa, nagmamalaki niya pa, na wala daw na agaw na kahit anong teritoryo. Hinayaan mo nga magtuloy-tuloy yung ginagawa dun eh. Tapos yung mga mangingisda, walang yan ninanakawan, wala kang ginagawa. Yung mangingisda binangga, sasabihin mo, banggaan lang ng barko yan. Tangina mo, Digong. Dapat may gobyernong masasandalan na hindi siya pababayaan. Oh. Former president man o hindi, karapatan yan, lalo na po pagdating sa kanyang kalusugan, kaligtasan at buhay. Mr. President, the world today is full of wars, bombings, and mass killings. Walang kasiguraduhan ang bukas para sa lahat. We will never know what will happen tomorrow and in times like this. Let us take it as a call for Filipinos to come together. Let us stand as one, no matter our status, our color, or our political beliefs. Bago mo tapusin yan, ako natatapos. Yung sinasabi mo na yan, huwag mo sa amin sabihin. Sabihin mo yan sa kay Sara at sa lahat ng mga didilis. Kayo lang ang magulo rito eh. Kayo lang ang may problema eh. Kayo lang ang nagpapagulo dito sa Pilipinas eh. Wala kaming problema kung di dahil sa pinagagawang katarantaduhan ng tatay niyong karton at niyang kanyang tawag dito, malditang si Sara. Boom! Ano to? Migil ka na, Bongo. Leche. Ano mo, ang tawag dito, drama mo. Boom! Huli ka na. At least, nakita nyo kung paano magdrama itong tawag dito, scripted na senador. Punta na natin yung topic natin. Aray ko! Okay. Hi, Nospi. So, ngayon mga ka-eksena, eto na. Ay, nabura. Ano yung sagot ni Direk Eddie? Yan. Direk Eddie pa naman ang pangalan mo. Anong sinagot niya? Baka hindi ko nabasa eh. Sayang. Anong sagot niya? Nabasa niyo ba kung anong sagot niya? So, eto na mga ka-eksena. Punta na natin yung etong kila Topacio. Okay? So, nagrereklamo itong si Atty. Topacio dahil bakit daw kailangan
bukod na imbestigahan o bukod na interviewin isa-isa yung 18 kuno na Marines daw o Marites. No. Kumbaga, kitang-kita na natin hindi ka daw sigurado sinasabi mo, sabi niya. Ganon. Meron akong video kung gusto mo, bigay ko sa'yo. Kasi pag pinlay ko na naman dito, makaka-copyright na naman ako eh. Boom! Sige, tuloy natin. So, ibig sabihin ko mga ka-eksena, itong si Topacio, napaghahalata na talagang natatakot at ayaw malaman yung kanilang scripted na tawag dito na propaganda diyan sa sinasabi ng mga 18 kuno na Marines daw. Oo, yun ang sabi. Oo. Asa na ba yun? Pakita natin. Wait lang Yan. Ito muna tayo. Yan. Alam nyo, Wait lang, hindi pa nakikita yung video. Di ba mga ka-eksena, tanongin ko kayo, di ba kapag ka ikaw ay magreklamo, di ba, lalo't mabigat na akusasyon ang bibitawan mo, pag nagreklamo ka sa pulis, sa barangay, tinatanong talagang mabuti kung totoo yung sinasabi mo. Di ba? Sigurado ka ba na ganito yan, di ganyan? Anong ebidensya mo na magpapatunay na siya yun? Di ba? Ano pang meron na pwedeng magturo o magdiin na sinasabi mo talaga? Kasi pagka nagsinungaling ka, ay talagang mababalikan ka. Pero dito sa sistema nitong mga 18 kuno, 18 kuno mga ka-eksena, yung dalawa hindi umattend. Bakit, Derek? May emergency daw. May emergency? Alam nyo kailangan kayo, pinapatawag kayo, may sumpi na kayo sa NBI, tapos biglang wala yung dalawa. boom! Sige, tuloy natin. Saan na ba yan? Ito ang kinakataka ko Nagulat ako. Parang hindi naman. Nagulat ka pa niyan Kami naman nag-cooperate. Di ba sabi ko, out of respect to the institution, may sampida, pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto. Kita mo, pahiyato si Topacio kay, tawag dito, kay Sir Matibag. Ano ba yun? Tawag dito? Ano ba si Matibag? Yung sigurado bawat isang subject ng sampina at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaring self-incriminatory. Maari kasi... Wait lang. Hindi daw pwede yun, sabi ni Topacio. Mga ka-eksena, 18 daw sila. Yung statement ng 18, pinagsama-sama lang. Hindi ba mas maganda matanong mo kung gaano ka-credible tong mga to? 'Di ba? Pwede rin gamitan ng lie detector test. O kahit wag na tayong gumamit ng lie detector test. Yun na lang mga ka-eksena, yung 18. Kung ikaw mismo ay may partisipasyon at ikaw mismo ay may nalalaman, bakit hindi mo kayang sabihin na mag-isa ka lang? Kailangan ba na nandyan yung mga kasama mo para may coach sa'yo? Kailangan ba nandyan yung mga kasama mo para masuportahan din yung sinasabi mo? Alam mo mga ka-eksena, kahit sabihin mo pang mag-isa ka lang na tanongin dyan, kung ano lang naman yung alam mong katotohanan, yun ang sabihin mo, kahit anong gawing pagbabaligtad-baligtad na paikot-ikot na tanong ng NBA sa'yo, hindi ka hindi ka mapapahamak o hindi ka magkakamali. 'Di ba? Kaso halatang halata na ayaw mangyari ni Topacio yung ganon. Paano ka rin ba tataka-taka yung isa nilang tag dito, Marines daw kuno. Hindi na alala yung script, di sablay na. Paano kung ganon na nangyari? Mabubuking talaga sila. Kaya tingnan yung ang galit niya talaga rito. Hindi pwede yun. Insist, wala kami tinatago. That papasok na yung right to remain silent. Right. Di ba nagrereklamo kayo at nag-aakusa kayo? So, paano kayo paniniwalaan sa akusasyon nyo kung ang ipapakita nyo lang picture lang? Di ba? Tapos ay ipapakita nyo lang statement na pinagsama-sama lang.
'Di ba dapat statement ni nung una o nung isang statement dapat, 'di ba? Pero ang ginawa, pinagsama-sama. Kasi yung knowledge lang nung iba, limitado. Halimbawa, ito lang yung alam nung isa. Ay wala, konti lang statement. Sama na lang natin yan dito para magandang tignan. Dito na lang. Oh. Yan. Kasi, with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Atty. Baligod. Pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Eh kung sabihin nila hindi credible, is that not a crime of perjury na sasabihin nila? Oh, di ba? Kaya very suspicious po ito and very alarming tong ginagawa nila. Oh, Na isasabihin na nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena. Oh, wag na nating i-ano yan kay Mike Defensor na yan, bukod dyan eh. So, suspicious daw, mga ka-eksena. Eh, di tanungin natin mismo, itong si Sir Matibag. Yan, asa na to? Ito to, wait lang ha. Wala. Ba't nawala? Ito, to. Oh. Kasi apat hindi. Oh, ito mga ka-eksena ha. Dito pa lang, mabubuko na naman. Mabubuko na naman ang propaganda at style ng mga 18 kuno daw na Marines. Sige po, pasok. Lumalabas ngayon ang handler talaga ng allegedly ex-Marines. Kasi mali na po kagad, let me correct that, sinasabi 18 Marines. Eh mali na po kagad kasi. Yan, si Atty. Melvin Matibag, NBI Director. Sorry po ah. So, tingnan natin. Meron din po kaming sertifikasyon at pruweba na yung 18, apat doon ay driver bodyguard. Umpisa pa lang, sinasabi ko na sa inyo, may problema na dyan sa paglabas ng 18 kuno. Ang portrayal at palabas nila, lahat Marines. Lahat. Siyempre, pag narinig ng ordinaryong Pilipino sa balita, sa telebisyon, sa internet, uy, Marines 18. Grabe naman. Mga testigo talaga, ang dami. Doon pa lang, nagsisinungaling na. Yung apat pala driver eh. Oh, ay di sinungaling na kaagad kayo. Huli na, 1 point na. Oh. So hindi po Marines lahat. So dapat ang patawag sa kanila 14 Marines and others. Oh, Diba? diba? Tama naman eh. Ang ginagawa nila, laging palusot nila, laging pinapakita sa kanilang mga posting, mga upload, 18 daw, 18. Dapat ganun. Lumalabas po kasi apat hindi. Oh. Tapos ang isa man lumalabas, hindi naman lahat sila ay naglingkod kay Saldico as close-in bodyguard. Oh, kita nyo? Ano, Topacio, kaya ka laging talo sa kaso mo eh. Sagana ka lang sa pikit ng mata, ganun ka lang ng ganun eh. Wala ka naman talaga nakikita. Una, palabas, 18. O, sablay na. Pangalawa, palabas, lahat sila nagtrabaho kay Saldico. Eh, may ebidensya sila at meron silang investigasyon. Hindi lahat. Sa ibang politician nagtatrabaho yung iba. Paano nangyari yun? Kaya ayaw nila pumayag na gano'n ang gawin ng NBI. Talagang mates yung credibility mo. Hindi kasi pwedeng pag nagsumbong ka, papaniwalaan ka kagad. Hindi to kagaya ng kapatid mo para mapahama ka lang. Mama, si kuya, oh. Mama, si ate, oh. Pero yung bunso, nagsisinungaling pala. Kaya kawawa tuloy yung panganay, si ate, si kuya. Dahil doon sa bunso, nagsinungaling. Dahil porket bunso? Hindi, gamitin natin example mga ka-eksena. Ganun kasi gusto nilang palabasin eh. Porket nandyan na daw, sila daw ay bodyguard, sila daw ay nagtrabaho kay Saldico. Eh syempre si Saldico wanted at talaga siya yung tinuturo. Syempre sa mga ordinary Pilipino, isipin, ayan na nga, sinasabi na nga kay Saldico eh. Pero yun pala, hindi lahat. O di nagsisinungaling ka agad. Boom! Huli mo na, balbon. Diba? Oh. Naglingkod kay Saldico as
close-in bodyguard. Yung 8 po, identify na namin kung sino talaga yung kanilang pinaglilingkuran na driver at bodyguard. Di paano na? Yung 8 hindi pala kasama sa naglilingkod, di ba? Ma'am Ebelinda Kawili, maraming salamat po dinaloko na, nagkanda peste-peste na. So there are already inconsistencies po. Sana umattend po sila. Yung tanong nyo ilan. In-expect po namin na umattend sila. At kasi, inisyon po namin sila ng subpoena under the deputization of the Office of the Ombudsman. And the Office of the Ombudsman has the contempt power. So, Sir, yung 10, yung confirmed na naging tauhan ni Zalco, hindi ko pa rin po sigurado kung yung 10 lahat kay Saldico. Ang sigurado po ako ngayon, yung 8, hindi kay Saldico naglingkod. So, paano na yan? Topacio, Defensor, alam nyo, nakikita ko na lang, Rosen Garcia, hindi marinig. Hindi daw marinig ni Rosen Garcia, bakit kayo naririnig nyo? Sira ba yung cellphone nyo? Tuloy natin. Refresh na lang po para marinig nyo. Kasi meron po yan malinaw mga ka-eksena, 8 ang sure na hindi nagtrabaho kay Saldico. Paano nangyari? Pinapalabas nyo lahat kay Saldico. Tang-inumin nyo. Although they are, inamin ni Atty. Balicod, 103 assigned na bodyguard kay Saldico. Meron pong retired general na nag-recruit sa kanila. Identified na rin po namin. Yon, huli ka ngayon, yung retired general na nag-recruit. Kita nyo mga ka-eksena iba talaga kapag nagsisinungaling at nagpo-propaganda at gumagawa lang talaga ng kwento. Lalabas at lalabas ang katotohanan dyan. Di ba? Paano na kayo niyan? Yung retired general na nag-recruit doon sa 103 na yan. So yung 103, ni-recruit ng retired general na to. At meron po kasing mga storyang lumalabas. Ang sabi, ito pa sabi mga ka-eksena, booking na booking. Kung maaalala ninyo, sabi nung isang kunong Marines, doon sa kanilang tawag dito, press conference, sabi nila, nung tinanong, paano po kayo napasok diyan sa kay Saldico daw? Anong sabi nung isa? Hindi, inano lang ako nung kasama ko, parang parang tawag dito, pinasok lang daw siya. Ito na nga sinasabi na mismo ni-recruit kayo ng general Boom! Retired general. Tapos paano mangyayari na pinasok ka lang din nung kasama mo? Wow O di sino nagsisinungaling? 'Di ba? Huli mo na naman. Na they're supposed to be employed for the period of 2 years, pero naputol nga dahil nawala na nga si Saldico. So these bodyguards, including yung mga retired Marines, hindi na po nakakuha ng sahod nila at nawala ng trabaho. Ayun! Pera pala, kaya kapit patalim. Okay. So yun nga po yung ini-explain ko na isang angulo that these people, wala silang livelihood, walang kabuhayan. So parang baka mamaya. Paano to? Parang gumaganti lang tong 18 Marines kuno. Di mo kami pinasahod kakanta na kami. Boom! Ganun pala yun. Vitiated yung consent nila sa paggawa ng mga salaysay dahil kailangan nila ng kabayaran or baka mamaya meron ding sinisiguraduhin natin na walang panunuhol, walang pananakot doon sa pagbibigay nila ng kanilang testimonya, ng kanilang affidavit. Alam mo kung matinong tao ka rin kung nag-iisip ka talaga di ba? Talagang dapat na masuri mo kung may katotohanan o wala yung sinasabi nito nagsasabing mga testigo sila, mga kung ano pa man tawag sa kanilang hindot sila. 'Di ba? Kasi mahirap yung nagsisinungaling, papaniwalaan mo, pagdating ng dulo, sunog ka. 'Di ba? Tuloy tayo. magiging susunod na proseso natin kung walang sisipot sa kanila bukas? Well, we will coordinate with the Office of the Ombudsman because we are deputized. So we will probably recommend na baka kailangan ma-exercise yung contempt power or
probably we will determine pagpadala ulit kami ng panibagong subpoena. Ang problema nga, hindi na natin alam kung saan na nagpunta. Although the address given is the address of the office of Atty. Baligod. Yun po yung sa subpoena si Atty. Baligod. Kita nyo mga ka-eksena, hindi mo di alam, 'di ba? Hindi alam kung sa mahanap. Siguro talaga, oo. Kasama po. Kasi siya po yung nagsalita. Pero ilan po sa kanila lahat binigyan nyo? Lahat-lahat? Bali yung 18, tapos parang 25 po. Pero meron pa po kaming mga inisyohan ng subpoena for Friday. Si 26. former defensor po, kasama po siya sa pinasulit. Kasama po. Nakipag-ugnay na po sa inyo. Wala pa po, no official. So malalaman po natin bukas. Opo. So wala po talaga nagpaparamdam, sir, na parang Meron na nga si Attorney Pascual tsaka yung isa na nag-confirm na sa kanya naka-assign yung 8. Kaya po alam na namin na yung 8 yung 8 please pardon me for that kasi nasa process kami ng investigation. We will eventually ilalabas din namin kasi baka there are security reasons that we have to provide doon sa tao rin Direk, bakit kaya nila ginagawa yan? Kasi tingnan mo, kung halimbawang talaga nagsisinungaling sila, makukulong sila dyan. Paano ngayon sila? Makukulong sila kapalit ng pera? Oo, posible. At pwede rin kasi mangyari na pagka nanalo si Sara, papalayain niya yan. Malalaman pa ba natin kung pinalaya yan o hindi? Halimbawa, makasuhan nga ng perjury yan. Halimbawa, makulong yan 18. Okay lang yan sa tingin ko. Meron yan. Ito'y aking opinion ha. Merong ano yan, merong bigay yan para makulong man sila at pinangakuan. Okay, mag-alala. Pag nakapanalo na akong presidente, bibigyan ko kayo ng pardon, papalayain ko kayo. Tiis lang kayo dyan. At least, sirain nyo muna, guluhin nyo yung utak ng tao, iparating nyo na talagang ang may kasalanan si ganito. Ituro nyo, idiin nyo, kahit walang ebidensya, ang mahalaga, sirain natin sa publiko, sa buong Pilipino, itong taon to, kung sino man, di ba? Lalo na kung gusto nilang sirain si Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang naman ang kailangan nilang gawin dyan maniwala kayo sa akin. Nung nakaraan ko pa sinasabi sa inyo, pagka eto na dumating na sa punto na kailangan na talaga nilang harapin to, mawawala na lahat yan. Oh. Pero ilan po yung puta, sir? 25 po. Plus another one on Friday. Oh. Another one. sir, possible na ipa-contempt, bibiling yung NBI sa ombudsman, tama ba? Sa ombudsman po, or we can also go to court because under the rules of court, meron pagka may subpoena power ka, we can go to court to request for a contempt for those person who did not submit to the subpoena. Patay. O di eto na. Pag hindi ngayon sila sumipot, contempt na ngayon. O tuloy-tuloy na din yan. Kaya tuloy-tuloy na rin magtatago na yung mga yan. Kaya gustong-gusto nga lang nilang magpakita lagi sa social media, press conference, at yung gustong-gusto nila, lalo na si Marcoleta, doon sa Blue Ribbon Committee. Para mas maganda nga naman ang nila, platform, talagang marami makakapanood sa bibitawan nilang mga akusasyon. 'Di ba? Oh. Kung hindi sinesecure si Zaldico, sino po yung sinesecure ng iba? Marami po yun po yung inaalam namin, pero kumpirmado po yung isa, may 8 naka-assign sa kanya. Sir, so clarify, confirm na pupunta yung naka-assign na yun, yung personality na yun. Na-interview na po namin itong Biyernes, nag-voluntary, upon receiving the subpoena nung Thursday, nag-voluntary na po na pumunta. Kasi sinabi, yun po yung tama. Kung meron kang subpoena at hindi ka naman natatakot, wala kang tinatago sa batas, mas maigi po na pumunta ka ng kusa. Kasi we have the professional agents to investigate them. Meron din po kaming technologies to test yung truthfulness ng sinasabi nila. If they be Malamang babagsak talaga yan dun sa polygraph o yung lie detector test. Babagsak yung mga yan. Dito mo na lang sa press conference, tanungan ng tanungan eh. Ilan po yung maleta? 5 po. Jessica Soho. Ilan talaga yung maleta na nyo? 3, ma'am. Saan nyo talaga idinala yung maleta sa Ilocos? Ma'am, sa Paway po, Ilocos? Jessica Soho. Saan nyo ba talaga dinala yung yung interview pala, interview?
Saan nyo dinala yung maleta na sinasabi yung puno ng pera na sa Ilocos, ma'am? Ma'am, nandun na lang sa affidavit, ma'am. Hindi po, especially, ano po talaga, specify nyo, 10 lugar sa Ilocos yung sinasabi nyo. Sa Ilocos, ma'am, yung may lake. Aray ko. Yung may lake, ma'am, yung may lake. Di ba? Pabago-bago. Tapos maniniwala ka, hunghang ka na lang para maniwala doon. Willing to submit themselves to a polygraph test. Oo. Meron po kami naka-ready din dyan sa forensics namin. So madali po kasi ang sa akin lang, pakiusap ko lang nga po sa tao, sana wag husgahan na magkaroon na kaagad ng sites because ang commitment po ng NBI, we will do it very professional and very transparent. Kung may mga bagay po kaming hindi namin mabanggit pa sa inyo because we are very careful na kailangan proteksyonan din namin po yung mga involved na tao po. Director, kailangan po ba yung 18 Marines ang pumunta isa-isa or pwede silang i-represent ni Atty. Baligo? Ano po, mas maganda sila po. Kailangan po na sila yung sinumpina. Bakit po? Sabi ko nga, kailangan i-test natin yung statement nila. Napakahirap nga po nito kasi yung isang pinagsamang sinumpang salaysay. Ito mga kaiksena, pakinggan nyo to, napakahalaga nito. At sapul na sapul dito yung pahayag ni Gasolitong si Topacio. O ayaw mag-play. 18 yung nagsasalaysay. So, dapat po siguro isa-isa. Kasi hindi naman pwedeng yung recollection ng isa, yun din yung recollection mo. 'Di ba? Tama naman eh. Parang ang mangyayari kasi, yung sinabi nung isa, sasang-ayunan na nung natitirang 17 para lang magmukhang totoo. Hindi pa pwede yun. 'Di ba? So, ang ginagawa nila, pinagsama-sama parang magmukhang totoo lang. Pero kung pagduduktungin mo, yung ang 8 na sinasabi, hindi nga nagtrabaho pala kay Saldico, paano nangyari yun? 'Di ba? O, try natin. Pag sinabi pong affidavit, sinumpang salaysay, that is your personal recollection of what you did. Kung ano yung nalalaman mo sa nangyayari. So dapat po, ikaw yung magsabi mismo, ano bang participation mo? Ako nagbitbit nito. Kasi binabasa natin yung salaysay, parang nangyayari tuloy, parang may mga hearsay na lumalabas. Ano po? Oh. So para hindi maging hearsay yun, it should be a personal account mo. Ano yung naalala mo, anong ginawa mo? Ako nagbuhat nito. Ako yung nag-drive nito na ganito. So, Nabanggit niyo po sir na nag-confirm na napupunta po bukas. Kasama po yun sa 103 po. wala pong nagko-confirm pa sa amin na pupunta. Ang sinasabi ko po, meron nang pumunta nung Biyernes. Baka po na-miss ko. Kita nyo mga kaiksena, wala pang nagko-confirm at wala pang pumupunta. Nagtatago na ba? O nakatago na? Na naman na rito. Nung Biyernes, na siya yung nagsabi na yung 8 sa kanya naka-assign. Oh. Ha? Basta ano po, para tayo nitong pipinoyhenyo ha. Yung reason po niya, because with subpoena yung person po, inupina po namin siya because based on our initial investigations, lumalabas po yung pangalan niya. Director, confirm po ba na 14 Marines at 4 driver lang po? Doon sa 18 po, lumalabas 4 na hindi Marines. Yung 14 is yet to validate. Meron pong mga binigay silang pangalan doon sa affidavit na nasa active service pa ng PNP. At yun po, chinecheck pa rin po namin. Mahaba po, marami po talagang proseso. Kaya napakaganda po, sinabi naman po nung ating mga lumalabas na 18 at pati po yung mga kasama nila na handa silang humarap sa anumang investigasyon. At eto na po. At malinaw naman Eto na po. po, dinala ni Atty. Baligod sa ombudsman yung kaso, i-deputize po sa amin. That is within the process of law. So, dapat po silang humarap dito. Dapat po nilang harapin. Sir, other matters, yung sa fraternity, sir, may nag-surrender feelers po ba sa inyo? Meron po, pero tinitingnan pa po namin kung talagang pupunta po. So, siguro we're working on it. Ino-open po namin, pwede naman po. Pero of course, syempre ang may primary jurisdiction na dito is the PNP. Nandoon na po yan pati sa ating pong DILG. So we'll coordinate with them. Kung mag-surrender po sa amin, we'll definitely coordinate with them. And within our mandate din naman po yan. Ano po.
Sir, ilan yung nakipag-coordinate sa inyo na nag-surrender papers po? Parang 17 yan, di ba? Tapos may 4 na ano, parang 11. 7 na yung nadagdag na 7. O, sakto, parang 11 yung tumatawag sa amin the other day. Doon sa isang tao namin. So sabi ko doon sa tinawagan na tao, di explore nyo. They will surrender, di maganda. Tapos coordinate tayo sa PNP and DILG. Malabo na talaga to mga kaiksena na umatendo. Kaya ganun na lang kapag eager ni Marcoleta na sa Blue Ribbon Committee. Yun ang huling nila bala nila. Pero gaya ng sinabi ni Director Matibag, 'di ba? Naalala nyo? Sabi, 'di ba? Sabi nila nung kuno ng mga Marines. Handa po kaming humarap sa kahit ano pong investigasyon. Handa po kami. Wow, Marines. Tapos wala. Boom! Tapos wala pa nagko-confirm. Akala ko ba handa kayo? Tapos ito pa siya overprotective. Ano mo, jowa? Aray ko. Ano to? Gabi quick bite. Wala talaga sa akin si Direk naririnig pero di yung pinapakita. Ano daw? Wala talaga sa akin si Direk naririnig pero di yung pinapakita. Hindi ko na gets. Sir, si Ann Curtis ba may paramdam din? Ano pong paramdam ibig yung sabihin? Ma'am, dahan-dahan. Dahan-dahan kayo dyan, ha? Anong Ann Curtis dyan? Ba't may Ann Curtis? Bakit biglang nagkaroon ng Ann Curtis dyan? Ano po tayo sa ganyan? Kasi dyan na ano. Hindi, meron, I know what you mean. Alam niyo, gusto ko lang yung pato. Masyado na. Hindi, meron pong lawyers na coordinating with my office. Ano po? So, meron po. Ako po natutuwa nga dahil kung mapapansin nyo ngayon, a lot of personalities and groups and individuals is trying to come to the Bureau, to the NBI, para doon po makipag-coordinate and it just show yung pong professionalism and integrity po ng aking mga kasama sa NBI. So, May salamat balak po ba si Ann Curtis na personal na po? Meron na nga pong coordination, ma'am, na kwan. So, we're trying to, ayan nyo, ma'am, malalaman nyo po pag pumunta rito, ano po. Sir, na ba yung update naman po sa paghahanap kay Ann? Nandoon po may report ngayon. Just now, pinadala sa table ko yung report. Hindi ko pa po nababasa, to be very honest. Pero tuloy-tuloy naman po. May mga leads po tayong sinusundan para mahanap po siya. So, nako, eto na mga kaiksena, bukod sa kay Ann Curtis na hinabol pa nila, merong magsasampa si Ann Curtis. Di natin alam kung sino. Kayo alam nyo kung sino. Pero malinaw mga kaiksena, hindi talaga ako tawag dito, sampalataya diyan sa sinasabi ni Topacio at ng kanyang ni Topacio at nung sinasabing 18 kuno na Marines. Wala na yan. Ano yan mga kaiksena. Tapos kanina, di pinigilan nga. Ayaw ni Topacio mangyari yun. Yung tawag dito, isa-isa. takot na ma-interview isa-isa. Ganun lang talaga pag alam mong guilty. Diba? Kung hindi ka ba naman nagsisinungaling, ba't ka matatakot magsabi ng kung ano yung nalalaman mo? Yun lang naman nalalaman mo, sabihin mo. Kahit sabihin mo kung wag man to man, iba yung dating nun eh. One-on-one. Yan, one-on-one. Boom! Okay ka, punta muna natin to. May oras pang konti, kaya pa to ng oras natin. Puntahan natin to mga kaiksena yung kagagahan ni Sara Duterte na naman. Diyos ko naman talaga. Sinopla ngayon ni Atty. Claire mga kaiksena. Wait lang ha. Ano natin yung video. Yan. So, sabi kasi ni Sara Duterte, nag-iisang inutil na Vice President, wala daw ginagawa ang gobyerno, wala daw paghahanda, wala daw kahit anong, alam niyong effort. Ayun, narinig. Gabi quick bite. Hindi ko alam pero ang lakas-lakas kasi sa akin kanina nung ni Director Matibag. Ewan ko bakit sa inyo mahina. Nabibingin na nga ako sa lakas eh. Oo.
Baka may problema lang sa ano nyo yan. Ito, try natin tong video ni Atty. Claire. Ito, yan. Malacanang, sumagot. Ayan, sumagot na sa patutsada ni Sara Duterte patungkol sa pagtatrabaho. Ang kapal ng mukha nito ni Sara, no? Kung sino pa yung hindi nagtatrabaho, siya pa yung ang lakas talagang, ang lakas, ano dito, kumuda. Siya tong panay ang gala, siya tong panay paninira, siya tong panay pamumulitika. Naknantutya, oh. Layo-layo pa, tatakbo na daw presidente. Nagulat ba tayo doon? Di ba hindi? Ito. Diyos ko naman kawalan niyaan talaga nito ni Sara, eh. Atty. Claire, ikaw naman, banata mo na. Despite these interventions being pushed by the administration, VP Sara said kulang pa rin yung preparation ng administration regarding dito sa tension sa Middle East. And Kahit anong gawin ng gobyerno, kahit anong gawin ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi magiging sapat, hindi magiging okay, hindi magiging maganda, wala, lahat negatibo. Maniwala kayo sa mata ng mga didilis at lalong-lalo na sa mata ng mga dutae. Diba? Diyos ko. Hirap na hirap silang intindihin, eh. Lagi nilang pilit na binabalik yung issue ng pagkakadala kay Digong. Ang tanong, sino ba nagsampa doon? Ako ba? Si Pangulong Bongbong Marcos ba? Si Atty. Claire ba? Sino ba nagsampa doon? Si BMB Joel ba? Diba? Yung mga pamilya ng biktima. At anong taon yun? Pangulo na ba si Pangulong Bongbong Marcos? Isinampa yung kaso doon? Si Digong ang Pangulo noon. Pag dito inimbestigahan, walang mangyayari. Kaya doon dinala sa ibang bansa. Hindi iyak tawa ngayon sila. allow me to read a portion of her interview. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Wala talaga makikita. Kahit sino pa, basta didilis yan. Di ba? Tingnan mo na nga lang, mismong amo nila eh. Anong nagawang maganda ni Sara? Yun lang. Hindi ko pa nakikita. Boom! Ano nagawa ni Sarang maganda? May ginawa ba si Sara? Anong magandang nagawa ni Sara sa bansa? Nasaan ka? Boom! Nasaan ka nung may mga taong bumibisitang malayo? Boom! Nasaan ka nung may dayaan sa Comelec? Ate, ano pong nagawa ni Sara? Nasaan ka nung may mga insertion? Yung bepi namin, nagtatrabaho ng silent mode. Easy. Based on science. Tanginang buhay talaga mga didilis to. Ang banta ng gera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Pahiya na naman si Sara dito. 2022 pa lang. Narinig na daw yung tungkol sa gera-gera, sabi ni Inday Sayad. Dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito, pero wala tayong nakitang paghahanda. May Pahiya ng todo si Sara dito eh. Hindi talaga nag-iisip yung Vice President, no? Basta na lang makakuda. we get your comment on this, ma'am. Dapat tinanong niyo muna ang Vice Presidente. 2022, anong buwan? Boom! Kahit pa, Atty. Claire, anong buwan? 2022. Sige, pagpalagay na natin, nakaupo na si Pangulong Bongbong Marcos 2022. Kakapanalo pa lang nandun sila sa halos lahat ng ahensya ng gobyerno, in transition, lalong-lalo yung pagiging Pangulo, paglalagay ng gabinete. Di ba marami nga nagsasabi na aabutin ng 1 year talaga bago maayos lahat ng ahensya ng gobyerno ng bagong pumalit. Di ba? Di ba? Tapos gusto ni Sara, ano yun, motorcade kayo? Gumagawa na ng action si Pangulong Bongbong Marcos. Ano siya? Sino to? Si Rudy Baldwin. Alam na yung mangyayari. Rudy Baldwin lang. Alam na yung mangyayari. Diyos ko, Sara talaga. Animal. Baka naman panong-panong kanyang ama ito. Tandaan po natin, ng 2022, nangangampanya po sila pareho.
ni Pangulong Marcos Jr. Uniteam sila. I love you, BBM! May nabanggit po ba siya sa Pangulo patungkol dito? May nabanggit po ba siya sa DND patungkol po dito? Dahil kung alam niya na po ito, malamang ay meron siyang sariling bolang kristal. May sariling bolang kristal. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako si Inday Sayan, magbibigay sa inyo ng ating horoscope. Para sa ating horoscope at mga pangyayari sa bansa, makinig lamang kay Madam Kurotsa. Ang lupit mo, Atty. Claire. Bolang kristal. Boom! Sino ba yung sa batibot? Yung may bolang kristal? Ba, baby, bobo! Boom! Sino ba yun? Yung sa batibot? Yung may bolang kristal? Sino nakakaalam? Batang 90s. Ako nakalimutan ko na eh. Sino? Dali! Kailangan na, papunchline natin yan eh. Sino? Si... Anong pangalan nito? Ang pangalan nitong... Manang... Di ba Manang Biday? Manang Bola? Si Manang Bola ba yun? Oh. Manang Bola! Manang Bola! Sino po kaya? At ano po kaya? Ay, hindi pala. Manang Bola! Magandang umaga po. Tatanong ko lang po, mananalo po ba? At pwede po ba tumakbo bilang presidente si Inday Sayad? Titignan natin sa ating mahiwalang bogang kristal. Ito ang nakalagay at nakikita ko. Ba, baby, bobo! Boom! Ka, Atty. Claire, mo sobra ka na, Atty. Claire, Talagang ginagalingan mo na, Ay, nako. Tuloy natin. Ay dapat ipinaalam Ulit natin sa bolang kristal. siya sa DND patungkol po dito. Oh. Dahil kung alam niya na po ito, malamang ay meron siyang sariling bolang kristal. Ay, sino kaya? Ang galing eh, no? Bolang kristal. Ay dapat ipinaalam niya. Oo nga. Kung ito ay verified info ng galing sa kanya, dapat ipinaalam niya ito agad sa bansa. Hindi niya po ipapaalam yun eh. Hindi naman po pakialam talaga yun. Ang pakialam niya, paano siya magbukang malinis eh. Ipinaalam niya ito agad sa Pangulo at sa otoridad. So, kung siya may alam as early as 2022 at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtrabaho? Shoutout Kuya Bong. Kuya Bong, pagaling ka Kuya Bong ah. Ingat yan palagi. Yan. Mama ng ina nyo. Shoutout po. Ayan. Sino ang walang ginawa? Tandaan po natin, ipinagmamalaki niya meron siyang impormasyon patungkol dito. Hindi po ba obligasyon niya bilang vice-presidente na ito ay ipaalam sa ating otoridad? Hindi malayo talaga kasi mga kaiksena. Ito hindi sa, baka sabihin nyo, binobola ko kayo Tawag dito, ikumpara natin si Leni Robredo kay Sara Duterte. Kahit na naging magkaaway si Digong at si Leni Robredo, sabihin na natin, nandun na tayo sa point na magkaaway dalawa, di ba? Mayroon pa sa point na binastos na talaga ni Digong si Leni Robredo. Kahit sinasabi ng iba na epal si Leni Robredo nung panahon ng kay Digong, pero hindi mo na kailangang
utusan at hindi mo na kailangan marinig pa sa iba na kumikilos si Leni Robredo. Nauuna nga, di ba? Pag merong ganitong sakuna, hindi na siya para magpaalam pa o para magpabebe pa na nandun na. Tapos pag may mga kailangan tulong, nakakakuha ng tulong na hindi humihingi ng pondo. 'Di ba? Nakakagawa ng paraan sa kanilang ginagawang donasyon at tawag dito, contribution, 'di ba? 'Yun ang nakakabilib doon kaysa ikumpara mo kay Sara na ang gagawin may bagyo na pupunta pa ng ibang bansa. Boom! 'Di ba? May gera na nasa ibang bansa pa. 'Di ba? Hindi totoo lang, hindi sa binobola ko kayo, pero 'yun naman talaga eh. Makikita nyo na gumagalaw si Leni Robredo ng kusa. 'Di ba? Yung kanyang angat buhay, yung kanyang organisasyon noon, 'di ba? Gumagalaw. Magugulat ka na lang sa balita na nandun na, may ginawa ng ganito, may naipamigay na, nauna na sa gobyerno, 'di ba? Oh. Si Sara Duterte ang ginagawa, nauunang alin, lumaboy. Boom. Oh. 'Di ba? Totoo na may sinasabi ko eh. Sa totoong buhay lang, kahit na noong araw binabanatan ko si Leni Robredo, talagang ibang-iba, malayo talaga si Leni kaysa kay Sara. Talagang mas may utak pa si Leni Robredo kaysa kay Sara, malayo talaga, parehas pang tawag dito, Vice President yan ah. Oh. Para man lang ang ating mga kababayan, katulad ng sinasabi niya, ay nakapaghanda. Kung hindi niya to sinabi, definitely, this is a breach of public trust. Boom! Meron po tayong tinatawag na non-feasance. Mga taong gobyernong hindi nagtatrabaho. Isek, sa isang interview po sa Davao City, sinabi ni Vice President Sara Duterte na galit ang mga tao sa ginawa sa dating Pangulo 1 year since his arrest. So the Vice President says Filipinos remain angry over the arrest of the former president and that this anger will not subside until he is brought back to the Philippines. Parehas sila na script ni Bongo, di ba? Yung galit daw, di magmamaliw. Please lang, utang na loob. Lahat tayo Pilipino dito sa Pilipinas, syempre. Pero huwag nyo naman kaming idadamay. Sabi ko kasi, gamitin nyo lahat kayong mga didilis. Huwag nyo isabing lahat ng Pilipino, lahat ng mga kababayan, utang na loob. Huwag nyo kaming pangunahan. Diba? Huwag nyo kaming pakialaman sa desisyon namin, sa nararamdaman namin. Diba? Huwag ganon. Baligtad sa amin eh. Masaya kami na nandyan si Digong. Kung maging abuman siya doon, congratulations. Boom! Oh. Sabi niya po, it is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction. So galit ang mga tao, isang taon nang galit ang mga Pilipino. Ano po ang assessment niyo dito? Ulitin natin, sana tinanong niyo siya. Gaano karaming tao ang galit? Dahil itong pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague ay ito ang unang hudyat para mabigyan ng hustisya hindi lamang po ang mga biktima ng EJK, pati na rin po ang dating Pangulong Duterte. Wala po tayong masasabi kung lahat ba ng Pilipino ay galit. Malamang sa kanilang parte dahil ang kanyang ama ang naaakusahan at nililitis sa salang crimes against humanity, malamang ito po talaga ang kanilang magiging reaksyon. Pero sa parte po ng mga tao na nagsusulong ng human rights at lumalaban sa mga karumal-dumal na pagpatay na bunga ng EJK at war on drugs ni dating Pangulong Duterte, hindi naman sila galit at sila'y nagpupunyagi. Sa ngayon po, masasabi natin, ang ginawa po ng gobyerno, hindi lamang po ito para isalba ang sinuman. Ito rin po ay para sa mga taong, sa mga Pilipino na siyang nag-file ng complaint. Sila mismo ang pumili na magsampa ng kaso sa ICC dahil sa naramdaman nilang walang hustisya sila natanggap
noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Para na tayong sirang plaka dyan, Attorney Claire, hindi talaga maiintindihan kahit anong gawin nating paulit-ulit na sabihin yan. 'Di ba? Sa tingin nyo kaya, kung may hustisya sa panahon ni Digong, pupunta pa ba kaya sa ICC ang mga yan? Hindi, 'di ba? Kaso nga, mismo si Digong nga, siya mismo yung presidente. Siya mismo yung nagpapakulong sa mga taong kritiko niya Kung nakapagpapatay nga si Digong, di paano pa yung mga maliliit na pamilya ng biktima, para isunod din yan, ipapatay din, di nawala na. O di inunahan na ngayon, saan pa tayo sa International Criminal Court? Nakita po natin ngayon kung ano mga programa ng Pangulo. Kaya maging mapanuri, huwag po kayo maniwala sa fake news na walang ginagawa ang gobyerno. Ang maniniwala lamang dito, malamang, kaya hindi nila nakikita ang trabaho ng Pangulo, ay madalas wala sila sa Pilipinas. Unang putok sa Middle East. Sa ating pagkakaalam, wala rito ang Vice Presidente. Maraming salamat. Conservative PH Vibes. Tawag dito, sa mga may gusto at walang pilitan to kung gusto nyo, i-check out nyo yung channel ni Conservative PH by, ano ba ipipicture natin? Yan. Ito lang sige, natin. Pababa na lang ng link ng ni Conservative PH Vibe. Okay? Pero hindi ako magpa-promise na lahat sila magsusubscribe. Siyempre, tignan nila kung interesado sila sa channel mo. Tignan nila. Kung interesado sila, subscribe sila. Kung hindi naman, wala tayong magagawa, Okay? So, check out nyo yan. So, maraming salamat. Okay, tuloy tayo. Thank you, Conservative PH Vibe. Let's do this. Asan na ba yun? Nasa ibang bansa. Kita mo na? Diba? Yan ang problema kay Sara Duterte. Pag bumubuka ang bibig, hindi talaga nag-iisip. Kung bumuka man ang bibig, merong script. Kaya mas maganda, Sara, alam mo, manahimik ka na. Hayaan mo na lang yung mga inutusan mong gumawa ng pampabango para sa'yo. Sayang naman ang Boom! Charot. Aray ko! Ay, nako. So, mga ka-eksena, direct yung signature campaign nila para mapauwi nila tatay nilang karton, itinago sa sa Portalet nga. 280K pa lang, magwa 1 year na nang walang inumpisahan nila ang signature campaign. Diba? Dapat direct magtayo na magtayo na lang si Sara Lustay ng pwesto sa Quiapo at yayaman siya kasi hulaan pala niya ang gera sa Iran. Oo nga. Tsaka maraming DDS daw 30 million daw sila. Di magpahula lahat ng DD list doon. Di laki ng kita ni Sara. Sabihin na natin 100 ang hula. Sara, kaya mo yan, Diba? Okay? Tawag dito. So, sakto. Hanggang 9:30 lang talaga ako. So, pilitin. Ewan ko lang kung kaya ko pa mag-live mamayang gabi, Alam mo kasi, tawag dito, meron tayong ginagawa kasi at meron tayong inaasikaso kaya di tayo makapokus ng tuloy-tuloy sa live. Political commentary daw yung channel ni Conservative PH Vibe. Pero, gaya na sinabi ko bisitahin nyo if you like, subscribe, na sa inyo naman kung gusto nyo o hindi. Walang pilitan, okay? So, mga ka-eksena, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikinig, panonood at pagsubaybay sa ating live stream ngayong araw na to. At magkita-kita po tayong muli sa susunod nating live stream. Naka-live na rin yata si Attorney Claire. Kung sino mga pro-BBM vloggers dyan, pwede nyo puntahan at supportahan din. Huwag kalimutan bago umalis na mag-like, mag-share at subscribe, follow yung ating Facebook at YouTube channel. Sa lahat po ng ating mga ka-eksena, mga kababayang OFW, maraming salamat po. At sa ating mga moderators, Kabugera, Eksenadora, Spice Girls at sa lahat, maraming salamat po. Ingat kayo palagi at syempre God bless po sa inyo lahat at I love you from the moon and back. Thank you so much and God bless everyone. Ayan. Thank you po. Ingat kayo palagi. Bye.
Ay, nawala. Yeah. Mic check. Kwento to ng kapangyarihan na Parang sa gabi, swipe dito, swipe doon. Walang resibo, okay. Habang bayan naghihintay ng aksyon. Siya may pa-interview, may pa-global na eksena. Suit na plantado, salitay is crypto. Pera output, wala, presko lang ang meron. Hindi pawis ang puhunan, kundi exposure. Mas kilala sa camera kaysa sa serbisyo. Bisa sa biyahe.